Pagbasa mula sa aklat ni Ruth. Isang araw, sinabi ni Ruth kay Naomi, "Pupunta po ako sa bukid at mamumulot ng mga uhay na naiiwan ng mga gumagapas. Doon ako sa may likuran ng sinumang papayag." Sumagot si Naomi, "Ikaw ang bahala, anak." Kaya't si Ruth ay nagpunta sa bukid at namulot ng mga uhay kasunod ng mga gumagapas. Nagkataong ang napuntahan niya ay ang bukid ni Boaz, isang kamag-anak ni Elimelech na napakayaman at iginagalang sa kanilang bayan. Nilapitan ni Boaz si Ruth at kinausap, "Anak, huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito ka na lamang mamulot kasama ng aking mga manggagawang babae. Tingnan mo kung saan sila gumagapas at sumunod ka. Sinabi ko na sa mga tauhan ko na huwag kang gambalain. At kung ikaw ay nauuhaw, malaya kang uminom ng tubig mula sa aking banga." Nagpatira pa si Ruth bilang pagbibigay galang at nagtanong, "Ako po ay isang dayuhan. Bakit po napakabuti ninyo sa akin?" Sumagot si Boaz, "Nabalitaan ko ang lahat ng ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko ring iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala." Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth, kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki. Sinabi ng kababaihan kay Naomi, "Purihin si Yahweh. Binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata. Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang na nagsilang sa bata ay higit kaysa 7 anak na lalaki." Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong at inalagaang mabuti. Siya'y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jese, na ama naman ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, "Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo
ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila tinutupad ang kanilang ipinapangaral. Pinagpapasan nila ng mabibigat na dalahin ang mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga yon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang malalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinaabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga tanging upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang iginagalang sila sa mga palengke at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro, sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay ibababa, at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Then Jesus said to the crowds and to his disciples, The teachers of the law and the Pharisees sit in Moses' seat. So you must obey them and do everything they tell you. But do not do what they do, for they do not practice what they preach. They tie up heavy loads and put them on men's shoulders, but they themselves are not willing to lift a finger to move them. Everything they do is done for men to see. They make their phylacteries wide and the tassels on their garments long. They love the place of honor at banquets and the most important seats in the synagogues. They love to be greeted in the marketplaces and to have men call them rabbi. But you are not to be called rabbi, for you have only one master, and you are all brothers. And do not call anyone on earth Father, for you have one Father, and he is in heaven. Nor are you to be called teachers, for you have one teacher, the Christ. The greatest among you will be your servant, for whoever exalts himself will be humbled, and whoever humbles himself will be exalted.